hindi na i-file yung ITR. Hindi nga ang tawag doon, nahawakan ni Bongbong Marcos yung kwarta, yung pera. Yung mga bugok talaga po pagkaintindi. Tungkol sa disqualification case ni Bongbong Marcos. Batay po dito sa balita reported by CNN Philippines, na-raffle na po siya at napunta doon sa First Division ng Commission on Election. Sabi rito po, the martial of victims petition to disqualify former Senator Ferdinand Bongbong Marcos from the 2022 presidential race was raffled on Monday, kahapon lang po, to the Commission on Elections First Division. Si Commissioners Rowena Guanzon, Marlon Casquejo, and Amy Ferolino, sila yung magdi-decide on the appeal filed ng magka 18 katao, including Bonifacio Ilagan, Saturnino Ocampo, Maria Carolina Aurelio, and other members of the group campaign against the return of the Marcoses to Malacanang. So ito talagang mga taong ito, mga kababayan, these are the original opposition, mga kababayan, sa pagbabalik ng mga Marcoses. As in, pag Marcos, ayaw nila. The hardliners, mga kababayan. Hindi sila tumatanggap ng kung anong rason, basta ayaw nila. So ganun sila ka-brainwashed, mga kababayan. The petitioners have cited Marcos' conviction of failing to file income tax returns. Yung una ito, from 1982 to 1985. Talagang yung tawag nila dito is tax evasion. Yung failure to file ITR, which is not a tax evasion, but they are labeling it as tax evasion. Ganon katindi yung pagkabaluktot, mga kababayan, ng kanilang pag-iisip. Pati definition of words. May sarili silang definition po. Based sa kanila pong indoctrination. Yung failure to file an ITR, mga kababayan, based on the definition of the law, hindi man po siya tax evasion. Bakit? Yung buwis po, mga kababayan, na koleksyon na. Tax withheld. And we know that, all of us, lalo yung mga empleyado, alam natin yun. Hindi mo pa natatanggap yung sweldo mo. In which case, si Bongbong Marcos hindi nga tumanggap ng sweldo kasi hindi man niya kailangan. Mayaman ang mga Marcoses. Ba't magsisweldo pa yon? Di ba? Yung sweldo niya, mga kababayan, from 1982 to 1995 na sinasabi nila, di man yon kinokobra ni Bongbong Marcos. Kundi yon, mga kababayan, ginagamit sa tawag dito, scholarship program niya po doon sa Ilocos. You see? And siyempre, sweldo yon. The tax withheld, nasa gobyerno na yon. Hindi na i-file yung ITR. Hindi nga tawag doon, nahawakan ni Bongbong Marcos yung kwarta, yung pera. Yung mga bugok talaga po pagkaintindi. This is just like, mga kababayan, yung tawag dito, yung VAT. Di ba yung VAT, nahawakan natin yung VAT? Hindi.
Sinong kumukubra niyan? Automatic. Di ka pa kumakain, kinobran ka na ng gobyerno. Through di ah, kung saan ka bumili. Di ba? Sa restaurant kumain ka, may VAT dun sa resibo. Charge. Nakapatong sa presyo. In like manner, ito, ganun din. Hindi mo pa natatanggap yung sildo. Kinobra na nila. Tapos, kakasuhan ka ng tax evasion kung hindi ito mga, sabi ko sa inyo mga tao ito, pag nagpapaniwala kayo dyan. Di ba? The same argument has been cited by others seeking to block Marcos election bid. Kaya tama yung tawag dito ng mga abogadong. Hindi man nga, itong mga abogadong ito, hindi man abogado ni Marcos. Di ba? Mga dean ng College of Law. At yung eskwelahan nila, anti-Marcos. Di ba? Pero sinabi nila, wala niya ito. It is a trust. Hindi niya ito obra. Pero ang intention kasi nila, pipirwisyohin lang si Bongbong Marcos. And it will be used as a propaganda tool to discourage voters from, supporting the candidacy of Bongbong Marcos for president. Kaya lang, hindi sila umuobra ngayon. Kita ninyo yung mga caravan po all throughout the country. Walang ganong caravan, mga kababayan, na dinudumog ng mga tao itong mga kalaban ni Bongbong Marcos sa pagka-presidente. May nakita kayong ganong crowd? Di ba wala? Kaya masyado silang panic mode, mga kababayan. The same argument has been cited by others seeking to block Marcos election bid. There are 4 pending cases against his presidential run, with all petitioners saying that violating the tax code means he's banned from holding any government post for life. Sa inyo yon, sa inyong pagkaintindi ng batas, kasi yung batas sa inyo, pagkaintindi ninyo ng batas, baluktot. Diba? The 3 other cases of the COMELEC, one for the COMELEC to declare Marcos as nuisance candidate, and 2 others for the cancellation of his certificate of candidacy were earlier raffled to the COMELEC's 2nd Division. Nauna yon. Ngayon, yung iba, nasa 1st Division po. Just to give you an update po, mga kababayan, para hindi kayo nag-aalala, lalo yung mga Marcos loyalists. Ano na niya gaya yung latest reports? Ito naman po, Marcos Party Defenses Candidacy, galing po sa Manila Times. Isama ko na ito sa ipaabot sa inyo po, mga kababayan. The Partido Federal ng Pilipinas has backed the eligibility of its standard bearer, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., to seek the presidency. The PFP asked the Commission on Election to dismiss the petition questioning Marcos' certificate of candidacy, saying the petitioners failed to prove that the certificate contains falsified material. Yung ano-anong mga sinasabi nila, mga palsipikado niya, kayo yung palsipikado, yung pagmumukha ninyo yung palsipikado. Santambak na mga sinungaling kayo eh. Takot na takot kayo kasi wala nang maniwala sa inyo. At kung ngayon ang eleksyon, uupo landslide si Bongbong Marcos. Bakit? Napatunayan ng panahon. Yung panahonan yung nagusga eh. Kaya ang dami kong nakakausap dito eh. Kahit mga Bicolano, kaya na-interview ko po, mga Bicolano, sabi ko, why you support Bongbong Marcos? Eh wala ba na niya napatunayan?
Yung mga Marcoses, yung mga akusasyon nila, may isang taga rito sa amin, Hiroshi, nasa Canada na galit sa mga Dilawan. Kasi nang tumake over daw yung mga Dilawan, sabi niya, ayun, yung ating bansa ay naghirap. So, he was forced to leave the country. Kwan siya eh, si Mr. Hitosis dyan sa Canada. I was shocked to see him. Tumawag sa akin, umiiyak siya. Igwinido niya sa akin kung bakit siya umiiyak. Yung interview mo niya doon sa isang Bicolano tungkol doon sa mga project sa Masagana 99. Naalala ko niya yung aking kabataan. Doon din sa amin sa Sorsogon. Kung gaano minahal ng dating Pangulong Marcos, mga kababayan, yung mga magsasaka. And after na patalsikin mga kababayan ito, mga salot na to ng lipunan, naghirap yung Pilipinas. Ngayon, yung iba, argumento. Iyon na, bakit niya pipili natin si Bongbong Marcos pagkatapos yung achievement nandun na niya sa tatay? Di ba ano naman yung rason ninyo na ang nagkakandidato si Bongbong Marcos, ang reference ninyo ng pagboto, hindi pagboto, yung tatay? Bongbong Marcos has his own achievement and track records as vice governor, congressman, governor, senador. Di ba? Ang ganda nga ng ipakita ko sa inyo. Ang ganda nga ng bagong yung commercial, mga kababayan, political ads ni Bongbong Marcos. Kaya lang di ko pwedeng i-play kasi may musical may musical background. Baka madali yung kuha natin. Madali yung channel natin, mga kababayan. Kaya hindi na ako mag-play ng mga music. Ba't hindi ito naglo-loading? Humina yata yung internet. May bagong commercial, si political ads, si Bongbong Marcos, mga kababayan. Sana yun. Dali lang pa. Tapos, ano pa nga yun, yung nakita natin? Nawala. Nawala yata yung internet natin, mga kababayan. Niready ko na siya. Yung internet connection yata, humina siya. Anyway, mamaya na, mga kababayan, naglo-loading pa. Nakita ko lang yung video, sinir sa atin dito, tungkol doon sa pagbisita din ni Bongbong Marcos. Dating senador siya. Wala na siya sa Senado yata yon. Yung, tama ba? O senador siya. Yung sa 44 po, naalala ninyo yon? Siguro most of you, hindi masyado kasi itinago siya ng mainstream media. Yung sa 44, yung Mama Sapano victims po ng massacre doon kasi pinabayaan ni Panot. Parang inabandon siya. Alam na ninyo yung kwento. O tapos, inilipad yon papuntang Villamor Air Base para dalhin sa Maynila. On the day, mga kababayan, ng
pagdating, yung commander-in-chief nila, nandun sa Laguna, Mitsubishi inauguration. Sino yung sumalubong po? Si Bongbong Marcos. Siya yung nag-comfort sa mga families. Bakit yung ginawa ni Bongbong Marcos? At bakit naman inisnab yun ni Panot? Si Panot kasi po, wala man. Parang itong si Lomi. Lutang. Yung empathy sa kanila, wala man po. Wala siyang inabandon nga doon. Hindi man silang sinakluluhan, pinasakluluhan sa mga sundalo. Inayaan. You see? Who are adding pains imbes na salubungin po yung pagdating ng kanya mga sundalo. Nandun siya sa Mitsubishi. Inauguration po sa Laguna. Si Bongbong Marcos, mga kababayan, bakit nandun? Sundalo kasi siya. Kita ninyo? Scout Ranger, si Bongbong Marcos. And, tawag dito, yung mga nagdududa, kasi kasama ito sa mga sinasabing, si Bongbong Marcos ba niya nagsundalo talaga? O baka kwento-kwento lang? You can check you can check the name of Bongbong Marcos. Kasi dyan pala, pag ikaw is PC siya, Philippine Constabulary. Pag ikaw ay graduate, yung batch mo, nakalagay yung mga names ng mga lahat ng nagtapos. Doon sa ito, chinek siya mismo mga kababayan ni General Harold Cabonok. Ano? Tingnan natin, i-play ko sa inyo po. Alip kung makikita natin yung pangalan niya, Ah. i-probe lang natin. Totoo ba, hindi, fake news ba yun? O ano ba yun? Fake SR graduate? O totoo? Isa yun. Meron ako rin pakita mga pictures eh. Hindi pa rin daw totoo eh. So, nagsabi na si Jal Javier, alamin din natin dito sa marker, okay? Marker yung tawag. Chinek mismo, mga kababayan, ni si Harold Cabonok, personal kong kilala. Kasi First Lieutenant Marcos Jr. Ferdinand R. Philippine Constabulary. ulitin natin yon. So ito yung lahat ng mga classmate niya. Chinek niya. Hindi pa rin daw totoo eh. So, nagsabi na si Jal Javier, alamin din natin dito sa marker, okay? Dito na tayo sa SR Class 73. Pero ang pangalan dito? Sige, Lieutenant Carlito Galvez. Kilala niyo? Ibang batch yun si Galvez. Class Maaasahan 74-85. Tingnan natin sino yan dito. First Lieutenant Marcos Jr. Ferdinand R. Philippine Constabulary. So ito yung lahat ng mga classmate niya. Ito, basahin nyo. Lahat ng classmate niya. Yan. Kaya yung mga nagpropaganda, hindi man nagsundalo si Bongbong Marcos, baka kayo ang hindi. Di ba? Siguradong hindi kayo ang sundalo kasi mga kalaban kayo ng mga kasundaluhan. So, hindi ninyo tawag dito,
maalis kay Bongbong Marcos yung sympathy niya talagang nandun. Siya ang pumunta. Si Panot wala. Yan ang kailangan po nating leader, mga kababayan. May empathy. Feel niya. Bakit? Naging sundalo siya. Makita ninyo yung dali na. Makita ko sa inyo. Ito. Si dating Senador Bongbong Marcos ay isa sa dumalo sa arrival honors ng mga nasawing staff members o Yan siya. sa 44 sa Villamor Air Base. Habang ang Pangulo noon na si Noynoy Aquino ay mas inuna pang puntahan ng opening ng bagong planta ng Mitsubishi Motors Philippine Corporation sa Santa Rosa, Laguna. When I was 18 years old, I joined the military as a part of what would be the equivalent of my national service. In my time in the military, I learned very, very many things. Most of all, about duty, about honor, about brotherhood, about camaraderie. On January 25, 2015, You see? 44. Boses mismo yun, yan. Ni Bongbong Marcos. At yung footage na yon, iwan ko kung nakita ninyo yun sa balita. Ako nakita ko, in passing lang po. Pero hindi binigyan ng masyadong importance ng mainstream media ang Dilawan kasi po mapapahiya yung kanilang presidente, si Panot, naglalaro sa Ganon. Kaya ayaw na ayaw nila mga kababayan kay Bongbong Marcos kasi pag si Bongbong po ang makaupo, lahat ng kanilang sinasabi mga kababayan ay mapapawalang alaga. Wala. Kaya ang gustong mangyari nila, i-disqualify si Bongbong Marcos. Ito na nga po. In comes the defense of the party of Bongbong Marcos. In a motion to intervene, Rinaldo Tamayo, Victor Rodriguez, and Thompson Lantion, representing the PFP, argued that Marcos' conviction for failure to file his tax returns does not bar him from holding any public office. A petition filed by Father Christian Buenafe and several others allege that Marcos cannot run for public office because he has been convicted by Quezon City Court of failure to file income tax returns. Kita ninyo kung sino na ang kalaban ng mga Marcoses? Ang unang nag-file po, pari. Yan si Damaso po. Kaya nga sabi ko sa inyo po, mga kababayan, baka nanonood si Bongbong Marcos. Huwag kayong masyado nagtitiwala sa kanila. Duplikara yan. And kung maaari, mag-file kayo ng petition para yung PPCRB i-disqualify din bilang watchdog. Kasi harap-harapan sila eh. Church-based po ang PPCR, Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Kinakampanya actively mga kababayan, si Lome. So they're biased now. At yung nagpetition to disqualify, pare, yan o. You see? Tamayo's group said the petitioners unfortunately failed to attach any evidence proving the existence of the conviction in the alleged disqualification. Wala man. The Court of Appeals merely stated that Marcos failed to file his tax returns, the motion said. Marcos' lawyer, Estelito Mendoza, raised the same argument in an answer to petition to cancel his COC. Mendoza requested
that the petition be taken up through face-to-face hearing instead of virtual or video conference para mai-discuss ng maayos. The petitioners argue that conviction for a crime of moral turpitude carries the same penalty of perpetual disqualification from seeking public office. Ito yung sinasabi ng mga batikang abogado. Wala man na niyang moral turpitude doon. Pero sa kanila, may moral turpitude. But Mendoza said the petition is bereft of any specific allegation of a material representation required under Section 74 of the Omnibus Election Code. Gagawin nila talaga yung lahat. Para lang perwisyohin mga kababayan and stop Marcos from returning to power. Kasi nakikita po nila it is almost unstoppable. Rockstar si Bongbong. Kahit saan pumunta. Yung administration candidate and opposition candidate, mga kababayan, ay milya-milya ang distansya sa mga surveys. You see? Ganon. Iyakan na.